Okay, let us all stand and open your Bible in the book of 2 Chronicle, chapter 7, verse 14. Okay, one of the most common verse na isa rin siya magandang basahin, ano? Sabi niya, if my people, which are called by my name, who is this people? Ha? Called by my name, ito yung mga tao na tinawag ng Panginoon, lumakad sa Diyos, pinagbigyan yung tawag ng Panginoon, ibig sabihin, applied ang dugo ni Kristo sa kanila, the gospel, ito yung mga tao na nag-repent, nagsisi ng kasalanan, nabautismuhan, okay, nabautismuhan, nakatanggap ng banal na Espiritu Santo. Kasi maraming nag-claim, tao rin ako ng Panginoon, naglilingkod din ako sa Diyos. Ang tanong, na-comply mo ba ang sinasabi ng Biblia na formula? Because except a man be born of water. Sabi ng Bible, maliban na ang tao ipanganak sa tubig at espiritu, hindi siya makapasok sa karya ng Diyos. So may formula ho ang pagpasok sa karya ng Diyos. Tubig, espiritu, water baptism, and Holy Ghost baptism. So kahit anong talon gagawin mo dyan, hindi ho. Sabi niya, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Sige, pakinggan natin. 2 Chronicles 7 verse 14, At kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at manalangin, at hanapin ako at tumalikod sa kanilang masamang lakad, akin silang papakinggan mula sa langit, at patatawarin ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ang kanilang lupain. Okay, kaya minsan ay marami nag-try, maraming sumubok na magbabago rin sila sa kanilang gawain sa mundo. Ayoko na magsugal. Ayoko na barkada. Ayoko na mag-drugs. Ayoko na uminom. Ayoko na manigarilyo. Lahat, ayaw mo na. May nagbago? Wala. Meron. Lumalala ka lalo. Alam niyo kung bakit? Dahil ang pagbago ng isang tao sa Panginoon lang. Sumubok ka pero hindi mo kinaya. Kaya, kahit anong gawin mo, you will not be called the people of God. Dahil may formula ho ang kaligtasan. Dito maliwanag na kahit sumablay ka sa buhay mo, may pag-asa ka. Basta tao ka ng Diyos. Basta tinawag ka ng Panginoon, may pag-asa. Hindi niya sinabi, if those people, but if my people, tao ko lang, na tinawag sa pangalan ko. Kaya kahit anong gawin mo, magpakabait ka, bumabalik ka pa rin sa mundo. Why? Hindi na i-apply sa iyo ang totoong formula. Subukan mo, mag-repent ka ng kasalanan mo. We will pray for you and have baptism in Jesus' name. Surrender yourself to God. Kaya mo ang mga bagay na alisin yan sa buhay mo. Okay, shall we bow our heads and we will pray for the message today? Heavenly Father, Lord, we greatly appreciate you, God. We glorify thy name. In the midst of this congregation, O God, and even, O Lord, in online, Panginoon, ay ngayong araw na ito, buksan mo mga puso, buksan mong isip, Panginoon, that everyone, O God, will have a greater change in life after the message. Lord, tulungan mo kami, ikaw lang.
Ang bukod tanging Panginoon, ay walang ibang makapagbabago sa tao, kundi ikaw lang, O God, yung dugo, Panginoon, na makapangyarihan sa lahat na i-apply mo. And God, let this message today, O God, will be a message of salvation. A message, O God, of restoration and awakening to each and every one na maaring natutulog ang pananampalataya sa mahabang panahon. God, bless my mouth. And let this pulpit, O God, will be a powerful venue to change your beloved congregation. In Jesus' name, amen. Palapakan natin ang Panginoon. And you may be seated and God bless you. Now, marami ang nag-quote ng verse na ito. When they speak on when they preach about revival. Bakit revival? Dati ka na, nawala lang. Ni-revive. Okay? Kaya kung wala ka pa sa Panginoon, hindi ka ni-revive. No, hindi mangyayari sa iyo yung revival. Sa Panginoon ka muna. Magdesisyon ka. Now, yung scripture describe revival as the only way that will heal and remove the sins of a nation. Revival lang, mga kapatid, na makapagpagaling sa tao. Makapagtanggal ng kasalanan ng mundo. Revival lang. Pag ang leader ay weak, maraming madadamay. Pag ang leader ay weak sa isang nasyon, maraming madadamay. Kaya yung corruptness, lahat ng mga immorality sa isang nasyon, lumalala ang nasyon, nawala ang pagpapala ng Panginoon. Because sometimes of the weak leadership, kung ano-anong mga bill at mga law ang pinagpapasa nila na against sa principle at katuruan ng Diyos. Kaya, kung magkaroon man ng kasunod na pagpili ng leader, piliin nyo yung may takot sa Panginoon. Kahit hindi sabihin natin na graduate ng mga political science yan, basta may takot sa Diyos. Yun ang ibuto natin. Bahala ang Panginoon sa Kanya magturo. Di ba? Kaya yung pinuto ko nung eleksyon, hindi nanalo eh. Pero at least, sabi ko, at least malapit-lapit sa Panginoon. So, yun, ano nangyayari ngayon sa bansa natin? Mercy na lang ng Diyos. Grasya na lang ng Panginoon ito. Ngayon ay, doable ba ito? Humble. Ang tanong, kaya bang gawin? Magpakumbaba? Yung panalangin, kaya ang gawin? Yung paghanap sa mukha ng Panginoon, kaya rin? Yung iwanan mo ang mga sasamang gawain, kaya rin? Puro tayo amen. Kaya ang gawin. Pero mahirap. Mahirap magpakumbaba. So, bang hirap bumaba? Yung palalangin lalo, ang daling sabihin, pero mahirap gawin. O anong seek my face? Sige nga, paano yung seek my face? Iba pa ba sa prayer yon? Iba eh. Manalangin, minsan we pray because we seek God. Pero ito yung seek my face. Paano to? Ha? Makikita natin na pag sinabing seek my face, paano mo gawin ito? Paano mo ma-apply sa buhay mo? Lagi mong hanapin ang pagmumuka ng Panginoon. Ha? Lagi. Ang worship, hindi ka naman nag-worship all the time eh. Kahit saan ka pumunta, pinipicture out mong Diyos lagi sa buhay mo. Nasa meeting ka man, may Panginoon. Di ba?
Saan ka man pumunta, nakikinita mo at naninag laging pagmumukha ng Panginoon. Mahalaga ho sa lahat itong seek my face, while it will remind you kung tamang ginagawa mo o mali. Oro ito, pwedeng gawin, magpakumbaba. Lalo na pag wala kang pera, bababa ka talaga eh. Di balay na kung anong sabihin, basta makautang. No choice ka. Prayer, madaling sabihin, shake my face. Alam nyo na. Pero ito, turn from their wicked ways. Kaya ba yan? Sa totoo lang, kaya yan? Hindi. Sa dami-dami yung mga sekreto eh. Yan. Ang tanong, we will assess ourselves today. Kasi itong pinakamabigat, turn from their wicked ways. May mga gawain tayo na alam natin hindi ka lugod-lugod sa mata ng Diyos. Pero nanatili tayo sa ganyang gawain. Tapos humihingi tayo ng forgiveness, hindi pwede. The only way that we can open heaven, para mabuksan natin ang langit, kailangan makomply dito. 1, 2, 3, 4. Dahil healing start in humbleness, prayer, seeking God's face, and turn from your wicked ways. Then you will receive healing. Mga kapatiran, baptize in Jesus' name. In these last days, you only have 2 options to decide. Dalawa lang. Okay? Narinig nyo kanina lahat? Ang mga mensahe na dapat maghanda ka na. Pag sinabing handa, handa talaga. Be revived or die. Clear ba tayo? Let us be revived or die. Kahit yung galing-galing ng laptop nangangailangan ng reformat Kailangan ng refresh Ang refresh parang toothbrush yan Kaya siya humihina, hindi mo rin tinutoothbrushan Let us be revived or die. Mamimili tayo, revival or die. Pero ang revival kasi may requirements. Turn from their wicked ways. Minsan pag nakarinig tayo ng salita ng Panginoon, tarang gusto mong iwanan lahat No, tama? Pero paglabas mo sa gate, gusto mong bawiin lahat ng mga sinabi mo Kaya parang pagpasok mo sa church, iniiwanan mo muna dyan sa CERN. May CERN dyan Paglabas mo sa church, kunin mo ulit yung iniwanan mo. Ganon lang ang nangyayari sa atin. Kaya walang pagbabago. Walang pagbabago. Do you love the Lord today? Alam nyo na. Balikan natin ang 1/3 na hindi na-discuss kanina. Okay? Sabi ng Luke 21, and great earthquakes, which is we discussed about the earthquakes, shall be in diverse places. Diverse places, yung mga lugar na parang malalayo na, no? And famines, pestilences, fearful sights, great signs shall there be from heaven. Sige, basahin natin, Esther. Magkakaroon ng malalakas na lindol at sa iba't ibang dako ay magkakaroon ng tagutom at mga salot at magkakaroon ng mga bagay na kakilakilabot at ng mga dakilang tanda mula sa langit. So tandaan natin na magkaroon daw ng dakilang tanda mula sa langit. And look closely sa 25 ng the same chapter, and there shall be signs in the sun, in the moon, in the stars. Sige, basahin natin. Verse 25, at magkakaroon ng mga tanda sa araw, at buwan at mga bituin, at sa lupa'y magkakaroon ng kahirapan sa mga bansa,
na nalilito dahil sa ugong ng dagat at mga daluyong. Okay, so we will discuss these signs, ano? Now, take note na at the end of the times, o sa huling panahon na ito, yung tatlong heavenly bodies na ito, yung star, sun, moon, will give us a sign. Kaya pansinin natin yung kasunod doon na verses, paparating na yung Son of Man in the clouds. So, ibig sabihin, maaari sabihin nyo, wala pa naman siguro. Nakarinig na kami ng lindol, gera, gutom, pero wala pang gaanong katindi pagdating sa sun eh. Wala pang gaanong katindi pagdating sa moon. Wala naman sa stars pa. Okay, so let's have a party. Wala pa naman eh. Party-party muna ulit. Now, ang appearance daw ng tatlo na ito, sun, moon, stars, will have impact in the world. In the whole world. May impact ko yan, kaya siya tinawag na great signs from heaven. So mayroon na kaya sa tingin nyo? We will conclude the 9 years na akong resign. Yung mga naririnig nyo na end times, pag agaganyanin natin ngayon, pasisynchronize natin, yung mga hindi pa nakarinig na mga wala dati dito 7 years ago, edi, sorry na lang, bird's eye view na lang maririnig nyo. Okay, punta tayo sa stars. Meron na ba? Great sign about sa stars? Pupuntahan natin, mga kapatid. Somebody should read in the book of Revelation chapter 12. Verse 1. Kasi nandyan yung sign ng stars. Okay? Kiki, basahin natin, Esther. Revelation 12 verse 1, At ang isang dakilang tanda ay nakita sa langit, isang babae na nakadamit ng araw, at ng buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. At sa kanyang ulo ay may isang putong na 12 bituin. Okay? Dinidescribe ng Revelation chapter 12. Ang 12, ang kasunod, Revelation 13. Ang Revelation 13, tatakan ng Antichrist. Right? Bisipin, malapit-lapit. Sabi niya mayroong isa daw babae. Sige, sir, dandahan nga. At ang isang dakilang tanda ay nakita sa langit, O may dakilang tanda na makita sa langit. Ano daw? isang babae na nakadamit ng araw, May babae nakadamit na araw. at ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga Ang paa. buwan ay nasa paanan niya. Nakadamit siya na araw. Ibig sabihin, maliwanag siya. Then, ang buwan ay nasa paanan niya. Then, At sa kanyang ulo ay may isang putong na 12 bituin. ang ulo niya may korona na may 12 stars. Tama ba? Okay? Noong September 23 of 2017, naalala niyo yung discussion natin about dito? September 23, 2017, nagkaroon ng Jewish Feast of the Trumpet. Alam niyo yung Feast of the Trumpet? Fiesta ho ng trompeta yan. So, the Rosh Hashanah, which speaks of the rapture. And many believe, dahil ang Panginoon nagdi-deal ng sarili niyang kalendar, that the rapture will take place in the Rosh Hashanah. Kasi magtutrompeta. Kaya sobrang daming lumalabas dyan na nag-coincide lagi sa Feast of the Trumpet. Sabi niya, a great wonders sign appeared in heaven. Yung babae na nadamitan siya ng araw. Yan o. Tapos sa ilalim niya ay may buwan sa paanan. At mayroon siyang 12 na crown na star sa ulo niya. Tingnan niyo maigi. At ang sabi nga ng verse 2, she was pregnant. Sige nga, basahin natin sa verse 2 ng Revelation 12. Verse 2, Siya ay nagdadalang tao at sumisigaw sa hirap, sa panganganak, at sa sakit ng pagluluwal. Yun, nagdadalang tao ho siya. So may lumabas na constellation noong September 23, 2017. Masyado ko na-detalye ito ng isang buwan eh. Pero ngayon ay 5 minuto lang sa inyo. Ngayon, kung gusto nyo detalyahin natin ulit, pwede rin. Bayad na yon. Libre na lang ng isang diupan.
Okay, ay ganyan siyang lumabas. Now, look closely. Kahit i-search nyo sa internet, i-type nyo, great sign in heaven. Lalabas ito. Kahit i-type nyo sa Google, great sign in heaven, lalabas ito. Itong ibibigay sa iyo ng mga detalye. At, ang tawag nga dyan, the great sign in heaven. Now, itong sign na ito, it appeared once, and it may not happen again. Hindi na mangyayari ulit yan sa human history. At ang tawag dito sa babae ay si ito siya, no? Kung papansinin nyo daw, ang constellation na lumabas, si Leo. Leon. Pag tinignan nyo dyan, then ito yung babae na ito, at sa loob ng kanyang tiyan, nandyan, no? Nagkukonsib siya kasi ito yan, no? Pagalaw-galaw yan dyan ng star. Pagalaw-galaw yan siya dyan. After 9 months, lumabas siya. Okay, tingnan nyo lahat ng detalye dyan, i-research nyo, aralin nyo. At sa constellation na to, sa ilalim ng kanyang paa, lumabas ang moon. At dito sa kanyang shoulder, yung sun, na nag-signify na napanapintan siya ng araw. Okay, sinong i-ano nyo dyan ng mga scientists? Sige, tingnan natin ha. The heavenly sign of Revelation 12 depicts the birth of Jesus Christ. Noong 2017. 2017 ng September, ano yan? 23. Pero pag inatras nyo ng isang buwan, may nangyari pa dyan, mamaya. Isang buwan lang ang lumipas. In 2017, yung nag-align, it caught the attention of many Christian. Matinding discussion dito noong 2017. At ilang church din ang na presentation ko ng ganito, no? Kasama doon yung San Juan, kasama yung Mindoro. Now, for the first time daw in 6,000 years, nangyari ito, absolute perfection. Kung anong dinidescribe ng Revelation 12, eksakto lahat. 6,000 years. So, hindi na siya mangyayari ulit. Once lang ho ito. Si Jesus Christ was born na may sign sa langit. Tama? Kaya nga nalaman ng mga magi o wise men. Wise men na, hindi hari. Walang hari yan sa ano. O, i-correct nyo inyong sarili. Hindi yung tatlong hari na si Melchor, si Gaspar, si Baltasar. Wala yan sa Bible. Unscrupulous yun. Wise men ho dyan, na matagal nila inabangan yung star, na nung lumabas, alam nila may pinanganak na hari. At sila ay nag-travel ng malayo, at nag-worship sila na makita nilang Panginoon. Nakita nyo yung unang nag-worship sa Panginoon ay Gentiles. Pero ang pinakauna talaga nagbisita sa kanya, nung nandoon siya sa manger ay, sa sabsaban ay, shepherd. At sino pa? Ang makahula, libre lunch. Sino ang nandoon? Isa shepherd. Pangalawa? Tapos na. Mga hayop. Bakit nandun yung mga hayop? Ano sa tingin niyo? Nauna pa sila sa atin? Bakit God allows na nandoon yung mga lamb? Baka may kambing din doon, ano? Kaya yung pinakanatuwa sa lahat nung pinanganak ang Panginoon, ang mga hayop. Silang natuwa talaga. Kasi tapos na ang sacrifice. Tuwang-tuwa sila. Kasi nung wala pa si Jesus Christ, para mapatawad ang kasalanan ng mga tao, patayin yung hayop.
pumatay. Kaya tuwang-tuwa sila. Sila ang una nag-rejoice doon. So may stars. At actually, nung makita ng mga magi o yung mga wise men si Jesus Christ, malaki na siya. Sabi nga ng scholars, baka 6 to 8 months na eh. And they worship Him. Of course, nung dumating si Jesus Christ, nung siya'y pinanganak, may sign na stars. And I do believe, pagbalik niya mayroon din. Kasi yung church, nung pinanganak, may lumabas din na wonder. The early church were born with wonders in heaven above and signs on the earth below. Nandyan. And I will show you wonders in heaven above and signs in the earth beneath, blood, fire, and vapor of smokes. Tandaan natin na 800 years bago naganap ang Acts chapter 2, minensyon na ng Joel ito. Sabi na, in the last days, I will pour out my spirit upon all flesh. The church will born, right? There is wonders in heaven. At sabi niya sa 20, basahin natin, Esther, sa Tagalog. Acts 2 verse 20. Ang araw ay magiging kadiliman at ang buwan ay dugo, bago dumating ang dakila at maluwalhating araw ng Panginoon. Okay, this is speaking about the judgment. Now, 21. Verse 21, at mangyayari na ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. You see, mga kapatid, ano? Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. He's speaking about the church. At huwag niyong ilagay sa isip niyo, tatawag lang naman pala, maligtas ako eh. Kailangan ko pang kubaptize. Tinutukoy dito, church. Now, therefore, it seems very reasonable to expect na ang birth ng end times generation, may mga involvement na yung signs, also some birth pains. May pain, mga kapatid. Are you ready for the pain? Kaya may tinatawag na Jacob's trouble. Sa panahon ng pag-usig sa Israel, that's Jacob's trouble. Balikan natin yung September 23, 2017. Si Virgo. Okay? At saka yung anak niya na si Jupiter. Yan siya, pag tinignan mo sa langit. Bilangin natin kung ilang stars ang nag-appear sa ulo nito. Bilang. 12. Exactly, as per description ng Bible. Nandito yung sun, andito yung moon sa kanyang baba, at nasa loob ng tiyan niya yung bata, at 9 months ho dyan pabalik-balik, hanggang sa lumabas siya, pinanganak siya. September 22, 2017 is the Rosa sa anak, the Feast of the Trumpet. It speaks about the rapture. Now, pag tinignan mo naman talaga sa langit, ang makikita mo lang ganito. Magaling ba kayo sa mga constellation? Big Dipper, Little Dipper. Mga ganon, hindi nyo na alam. Wala. No? Dati perfect ko yan eh. Sa science, magaling ako dati dyan. Minsan lang magyabang, ano? Yung maliit na kwintas, ang dating ay Big Dipper. Small ay Little Dipper, parang kwintas. Pag nakikita mo sa langit yan, ano? Minsan may makikita kang malaking star dyan na parang napakaliwanag. Anong tawag doon? Ano? Nahirapan ng teacher, Orions. Sabi nga nila, this is the center of the earth. Baka dyan lumabas daw ang Panginoon sa rapture. Ewan ko. So, parang ito yan siya pag tinignan. Itong Leo. Yan siya pag tinignan. Tapos dito yan, Ito si Jupiter. Nandito sa 9 months yan. Kaya di aralin nyo dyan, ganon. Pabalik-balik lang siya dyan, hanggang sa lumabas na siya.
Ito yung buwan, ito yung araw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Exactly. 12 stars. Now, the sign appeared in the day of the Feast of the Trumpet. At alam nyo ba pag sinabing Feast of the Trumpet? Rosh Hashanah. Sa Jewish feast, kung ano ibig sabihin nun? A call to repentance. Pagtawag ng Diyos na magsisi ng mga tao. Many times, tumatawag ang Panginoon, magsisi na kayo. Let's go to church! Because we are living in the church dispensation. Nasa panahon no tayo that you need church. Yan ang pinakamatinding lumabas. The great sign in heaven, yung pagdating sa stars. Kaya nga once lang, hindi na maaaring mangyari pa ulit. In 6,000 years, isang beses lang naganap sa generation pa natin. Oh, palakpakan natin ng Panginoon. Pag sinabing you are a chosen generation, magandang generation natin mga kapatid kasi yung mga na-prophecy ng 2,000 years ago or 800 years ago, magaganap sa atin. Tayo magiging witness nun. Kaya marami mga propeta na sila lang ang nagsabi, hindi nila na-experiencean. Naiinggit sila nung nakikinita nila ang ating panahon. Nainggit ang mga propeta, sabi ng Bible. Sana, nandyan din kami. Ba't alam mong kinainggitan nila? Yung Holy Ghost. Kasi Holy Ghost dispensation ho tayo. Pupuntahan natin yung buwan. Paano yung buwan na nagkaroon ba ng great sign sa buwan? Tingnan natin ha. Huwag kayong kumurap. The blood moon, okay? Are you familiar na rinig nyo na yung word na blood moon? Yung buwan na parang nagiging dugo siya, no? Pero ang pinagkaiba nito mga kapatid ng blood moon na ito, yung taang word na tetrad. Pag sinabing tetrad, 4 na blood moon na sunod-sunod na lumabas. Noong 2014, ng April, lumabas itong blood moon. Noong October 8, lumabas ulit ang blood moon. Noong April 4, 2015, lumabas ulit ito. Ito eclipse to. Ito rin, nakasingit. Pero pag tinignan nyo yung blood moon, no? Noong September 28, 2015, lumabas ulit yung blood moon. At ito ang pinaka-matindi. Bawat labas ng blood moon, fiesta ng Israel. Mahalaga ang fiesta ng Israel. God deals with the feast. Look, Passover. Sukkot means Feast of Tabernacle. Yun ang may tent. Kaya kayo, camping kayo ng camping. Baka hindi nyo alam kung ba't kayo nagka-camping. Kaya may camping, magdala kayo tent, di ba? Tapos yung iba sa inyo, walang tent. Alam yung essence niyan? Ang Israel, kahit hanggang ngayon mayaman na sila, pag sinabing Feast of Sukkot, kailangan nilang lumabas sa bahay nila at maglatag sila ng tent. Anong ibig sabihin? Matutulog sila na makikita nilang mga buwan, araw. Pinaparemind ng Diyos sa kanila in thousands years about what happened in the wilderness journey. Yan ang essence ng camping. Na ni-remind ng Diyos, alalahanin niyo in wilderness journey. Nandun ako sa inyo. Kahit mayaman ka na, bumalik ka sa dati. Balikan mo mga panahon na kung saan wala kayong magawa kung wala ako. Now, i-pass over ulit, Rosh Hashanah ang Sukkot. Anong pinangano nito? Ang blood moon ay very rare daw yan. Ang tetrad. Bihi-bihira. Pag sinabing rare, ang tetrad. Ibig sabihin, makakakita kayo ng mga blood moon minsan. May blue moon pa nga eh. Pero yung
apat na sunod-sunod, ang tawag dyan tetrad, bihi-bihira. At lalo na, lahat ay nag-coincide sa piyesta ng Israel. Ang nagbigay ng piyesta ng Israel, sino? Panginoon. Pero ngayon yung piyesta, iba na. Piyesta ni Santo Niño, San Roque, yan ang piyesta ng pagano. Huwag niyong gawin yan. Piyesta ng pagano na ngayon. Pero yung piyesta kasi ng Panginoon, iba eh. Bawat piyesta pinapaalala sa kanila. Kaya pagdating ng mga Passover, may mga inumin yan dyan. May nakalagay na baso yan dyan, may tubig. Ano yun? Pinaparemind sa kanila ng Red Sea. Tuwalay, pag mayroon pa nga dyan na magkakandila sila. Ilagay, pagkatapos na, yung pagpasok mismo ng Passover, magtsindi ng kandila, lahit ng ibig sabihin, din ibubuhusan ng tubig yan. Marami sila mga practices na napakaganda. Aralin lang. Okay? Ang moon daw, pag lumabas yung moon, there will be something will happen in the Jewish people. Ibig sabihin ng moon, lunar eclipse. Pag sun, solar eclipse. Pag may lumabas na lunar eclipse na parang it shocks the world, may mangyayari sa Israel. Something, major events ang mangyayari. Pero pag lumabas ang sun or lunar eclipse, may mangyayaring magaganap, major events sa mga Gentiles. Tayo. Now, when this three appear, it has always a greater impact, major things in the history that will happen. Naniwala ba kayo dyan? Na may mga nagaganap na matitindi, na lahat na mabasa doon sa encyclopedia, may nagaganap, may lumabas yan na sign sa taas. Kaya hindi ang tingin nila pag mga nagbabantay lang ng mga kulas-kulas yan eh. Pag yung lumabas daw ang sun, ano ba naman? Abay, mali. Dapat biblical ka. Kasi even the very elect shall be deceived. Pag ni-ignore mo yung turo, madideceive ka. Kaya sabihin mo na baptize ka. Okay, tingnan nyo maigi pupunta tayo sa history. Lumabas yung tetrad. Alam nyo ba sa history ng mankind, bilang lang ang tetrad na lumabas. Ibig sabihin, 4 na blood moon na sunod-sunod. Ayan kinuha ko yung data. Tingnan nyo. Noong 1967, 1968. Ang aking ipapakita sa inyo paatras. Ibig sabihin, lumabas yung tetrad noong 2014 and 2015, right? Pero yung huling labas niyan, yung year na, hindi pa ako pinanganak. Sayang, 1 taon na lang 1967 and 1968. Nung lumabas ito, pansinin nyo, puro Jewish Passover. Ibig sabihin, puro piyesta. At ano ang major things na nangyari sa Hudyo? Kasi lunar eclipse Nung lumabas yung tetrad, John 7, 1967, ito. What is this? Kasi ang lunar eclipse, may major events na mangyayari sa Hudyo. Lalo ng tetrad. Blood moon. So alam niyo yung John 7, 1967? 6 days war. Tinalo ng Israel ang Arab nation sa loob lamang ng 6 na araw na gerahan. And they conquer Jerusalem. Nangikiusap sa Panginoon, panahon na i-restore kong Israel. And I will give you a sign. Amen. Way back, i-atras natin ng konti, lumabas pa ito. Ang tetrad ulit. 1949 to 1950. Sino na pinanganak nito? 1950.
Pansinin nyo, Jewish Passover, April 1949. Di ba? At ano ang significant na nangyari sa Israel? Kasi lunar eclipse. The Israel was born as a nation. Di ba? 1948 sila nagiging state. At pagkatapos na na-declare sila na state, gera agad. Gera. Matinding pakipaglaban ng Israel, mga kapatid. Labanan talaga. Kung akong Israel, siguro magreklamo na ako sa Panginoon, Lord, wala bang ano? Sa kanila, yung buntis pa lang, nakakumit ng gera. Sa atin, hindi pa pinanganak, may utang na. At pinakamalaga rin sa lahat, nung lumabas itong tetrad, na-discover ang Dead Sea Scrolls. Kita niyo yung mga significant na yan sa history. Pero matagal ang panahon ulit, 400 years. I-atras natin, ito nung 1493, na lumabas itong tetrad na ito. Anong significant dito sa 1493 to 1494? Pero tingnan nyo, puro pista talaga. Oh. Walang sablay. Hindi talaga, no? Eksakto. May Diyos ba? Nakiusap talaga ang Diyos, kinakausap tayo sa pamagitan ng mga sign na ito. Kalimutan nyo na lahat, huwag talaga ang Panginoon. Anong mahalaga dito? Spanish Inquisition. What is Spanish Inquisition? Itong mga panahon na nag-declare ang Spain, lahat ng Diyo umalis na sa Spain. Papatayin kayo lahat. Mayroon kayong certain na panahon na kailangan makawala na kayo sa Spain. Yumayaman na sila eh. At itong kondisyon, hindi sila pwede magdala ng kahit ano. Kaya takbuhan sila. Kawawa mga Hudyo dito. Hindi nila saan nila pupunta. Pinamamatay sila. At abang sila ipasakay na sa barko, tingnan sa history, nasasaksak ba sila? Kasi paniniwala ng mga Spain, baka naglunok sila ng mga ginto. Kawawa sila. But God never allowed na maubos ito, ang lahi na ito. Because they are the chosen people. Matinding struggle ng Israel, ano? We are also a spiritual Jew. We are designed, mga kapatid, for suffering. Amen? We are a sheep. But take note, if you are designed for suffering and pain, you are not designed to carry burden. Dahil wala kang makikitang sheep na kinakargahan ng mga load. Nakita na ba kayo, mga karnero na kargahan, kagaya ng baka? Wala. Nakita na kayo ng karnero na nag-aararo? Wala. Kasi sabi ng Panginoon, give to me your burden. Ang napakagandang ugali ng sheep, pag nakakita siya ng tubig na may tulay, hindi siya tatawid. Hindi siya tatawid. Dahil hindi siya tatawid, ang gagawin ng shepherd, kunin siya at lagay sa balikat. At tatawid. Ganon ang Panginoon. Akala mo lang, ikaw naghihirap. Pero hindi mo alam, bit-bit ka ng Diyos. Minsan, reklamo ka pa ng reklamo. Ano ba to, Panginoon? Nung ako ay nasa kagipitan, nung okay, nakikita ko, dalawa pang footstep, di ba? Pero nung sa kagipitan, bakit isang footstep na lang? Ako ba iniwanan mo?
Sabi ng Panginoon, pag ikaw ay in troubles and trials, pag may nakita kang isang footstep, hindi mo footstep yon. It is then that I carried you. Now, in 18, nakikita nyo pababa? Pabalik doon sa zero. Itong isang tetrad na lumabas. At ang major events na nangyari sa Hudyo ay yung tinatawag na Cordoba Martyrs. Pinamatay ang mga Hudyo na ito. Ang pumatay sa kanila, mga Muslim. At sila ay inakusuhan ng mga kasong blasphemous. Because they don't believe sa beliefs ng ano. At itong Arab War, yan, Arab War. Ipaglaban sila dito. September 3, 863. Kaya lahat ng blood moon, lahat ng tetrad, may significant na nangyayari. Kaya sabi ng Panginoon, you will see great signs in the moon. Iatras pa natin. 1842, lumabas ulit. At dito naman, na inatake ng Muslim ang Rome. Noong 1842. 795 to 796, lumabas ulit yung tetrad. What is the major event? Si Charlemagne, si Carlo Magno, nag-declare na kanyang sarili na the first Holy Roman Emperor. Dineclare niya sarili niya. Hari siya, di ba? Dineclare siya ang pinakahunang holy. Grabe ah. Pero matindi ito, no? So, nung 162 to 163, itong pinakamatindi sa lahat, lumabas ang blood moon, tetrad, 4 ulit na sunod-sunod. Anong major things na nang happen sa Hudyo? Tingnan nyo, Coliseum Martyrdom. Ito yung makikita nyo doon na habang pumapalakpak ang mga tao, ang mga Kristiyano na sa ilalim ng Coliseum, pinagkakagat, pinagkakain ng mga leon. But they never give up their faith in Jesus Christ. Dahil napakalupit, itong pinakamalupit na pumatay ng mga Kristiyano. At lumabas yung tinatawag na plague, yung Antonine Plague. Makikita nyo sa history yan. At nagkaroon ng matinding flooding and famine noong 100, yan noong spring of 162. Ilapit pa natin. Noong 70 AD, mayroon ulit lunar eclipse, mayroong tetrad, at alam niyo naman na nangyari sa 70 AD, right? The destruction of the second temple. Under kay Nero, right? At noong 73 AD, siege of Masada. Nakipaglaban yung mga Hudyo dito sa mga Roman. Minroteksyonan nilang Masada. Ang Masada ay isang lugar na kung saan the place of refuge. Fertile land. Kaya there is a possibility na pagdating ng panahon during the Jacob's trouble, dito sila tatago ng Panginoon. Rich land. Kahit 3.5 years, pag tinignan mo daw yung land na to, able to accommodate millions of people kahit ilang taon sa ngayon. Kaya many believes na pag inanting na ng Antichrist yung mga Hudyo, tatakbo sila ayon sa Revelation, dito sila itatago ng Panginoon. Sa Masada. Pag binilang natin, ilang blood mo na? Hindi. Isang slide, 4 eh. Ito, pangalawang slide. 8 na, no? May isa pa akong pinakita noong April 2015. Siyam. So, ibig sabihin sa panahon ng New Testament, siyam lang ang tetrad. Magsimula.
Kaya rare. Pero may una, bago maging church, nung hiwalay ang Old tsaka New Testament, may lumabas na tetrad. Ito ang pinakamatinding tetrad sa lahat. Tingnan niyo maigi mga kapatid. The birth of the church. The crucifixion. May lumabas doon na tetrad. Kaya makikita nyo doon sa Bible, mababasa nyo, dumilim ang kapaligiran ng 12 to 3. And Jesus Christ uttered the last 7 words. Nakikiusap bang Diyos sa pamagitan ng mga buwan? May message ba? What about the sun? Na-discuss natin yung stars, right? Ito ay buwan. What about the sun? Kasi great sign yun. So, sun speaks of the solar eclipse. Solar. When you type sa Google ngayon, the great solar eclipse. Lalabas ang the Great American Solar Eclipse. Nakita niyo? Kailan ang the Great Sign in Heaven? September na yan? 23? 2017. September yon. Iatras mo ng isang buwan. Lumabas to. Yung unang solar na nagpadilim ng sanlibutan ng doon sa Amerika. Mahaba ito. At pag tinignan mo sa taas, ang anino ng eclipse na yon, ito yung kanyang daan. Puro fault line. Yung Madrid, Cascadian fault, na hinihintay na the big one talaga. Tapos, noong October 2023, lumabas ulit ito. At nag-form siya ng letter X. Now, nung last week lang, nung Lunes, na inabangan ng buong mundo, lumabas ulit ito. Yung April 8, 2024. At nag-form siya ng letter A. X is the last word of the alphabet of Hebrew means tau. Tau, di ba? Omega. And ito ay A means alpha. It took 7 years for God to write one letter. A. That speak to the word, I am the alpha. I am the beginning. But God is saying to the word, repent. Magsisi na tayo. So makipansin natin, bago ang pag-appear ng Son of Man, ito ang pinakamantinding sinabi niya. At naganap na mga kapatid sa mundo. Amen? So anong ating gagawin ngayon? We need to be revived. Ngayong araw na to. While we are praying to God and saying, God, give us revival or we will die. Mayroon ba sa ating nagsasabi sa ating mga sarili, i-revive mo ako ngayong Panginoon? Dahil pag hindi mo ako binago, hindi mo ako ni-revive, mamamatay ako. Yan ang honest. Pero mga kapatid, before God will give us revival, we have to die first.
We have to die first. Tingnan nyo to ha. Sabi ni Paul, I die, ano daw? Basa nga. Kailangan ko mamatay araw-araw. Pero sa atin nga, ayaw natin mamatay eh. Pero si Pablo, kailangan ko mamatay araw-araw. But, he was talking about his death. Sa anong death yon? Anong death sa tingin niyo? Na kailangan siya mamatay. Sa ano? Kailangan siya mamatay. With Mr. Him. Mr. You. Now, tanda natin na kung gusto natin ng revival fire, you must always be ready to offer yourself as a living sacrifice. We need revival. Living sacrifice. Sabi ng Romans, present your bodies a living sacrifice. Holy, acceptable unto God. Araw-araw mga kapatid. Living sacrifice, ibig sabihin, alam niyo bang ibig sabihin ng living sacrifice? You are alive, but you are dead to sin. Buhay ka, pero patay ka sa kasalanan. There are two deaths involved, death to sin, now, and death to Mr. You, or Mrs. You. Pwede tayo mamatay sa kasalanan in just single encounter with the cross, right? Pero itong pinagkaiba. But dying to Mr. You is a gradual process. Pag nag-repent ka, magpabaptize ka, patay ang ano. Pero, yung pagkamatay, sa dati mong pagkagawa, yung mga nasanayan, gradual. Kaya marami nagsabi, hindi mo na ako dyan magbabaptize. Siguro magbabaptize ako pag nagbago na ako. Naku, abutin ka ng 50 years, hindi mangyayari yan. Kasi walang makapagbabago sa'yo, kunting dugo lang ni Kristo. Sino sa inyo ang nakapagsiga na? Mahilig magsiga dyan sa basurahan? Tandaan natin that fire does not fall or ignite on the fresh woods. Bigyan ko kayo ng kahoy, nakapuputol ko lang, na green yung dahon, sunugin nyo. Ano sa tingin nyo maliyab? Tandaan natin na yung fire daw, it's only ignite on the dead and dry woods. Kaya walang fire ang worship. Bakit? Hindi tayo patay sa kasalanan. Ang worship nyo, hindi worship. Struggle. Kasi nakakulong kayo. May mga bagay daw na natural, na parang hindi naman kasalanan. Tama, may mga ginagawa tayo sa araw-araw na hindi naman talaga kasalanan. Pero if you are hungry for revival, you must be ready to deny yourself sa mga bagay na yan. Ang pag-cellphone, dahil nagre-research ka, hindi kasalanan. Pero kung talagang ready ka sa revival, hiningi mo talagang revival? Iba? Di ba? Mabuti ang pagtulog ng 8 oras o pagkain din. Pero if you're hungry for revival, you must be ready to abstain from food for a while. It's good to sleep in 8 hours daily. Pero yung tao, nagutom sa revival, yung iba tulog, siya ay gising.
Mga kapatid, bago ibigay ng Diyos yung revival sa atin, kailangan ready tayo. Na i-deny natin yung mga maraming pleasures na ini-enjoy natin. Dahil ang revival is not cheap. It has a price to be paid. Mahal ang revival, mga kapatid. Super mahal. Sabi niya, the level to which you denied yourself to pleasure is the level to which you will carry your treasure. Ang treasure mo depende sa pag-deny mo ng pleasures. Are you ready? Are you ready now? Will you accept any word coming from the Lord? One of the things, okay, pasensyaan niyo ako, no? Kaya ko kinuha lahat. Next week, wala ako rito. One of the things that hinders you to be revived is, ito ho, ang pinakamatinding warning ni Jesus Christ sa mga beloved niya na disciple bago siya mamatay. Which we know na naghinder ng revival. Watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Sabi niya, magdasal ka, magmanman ka, na hindi ka papasok sa temptation. Papasok pa lang hindi ka pa natukso. Papasok pa lang. Mahirapan ka, sabi niya. Dahil sabi niya, gusto makipaglaban ng iyong espiritu, pero lagi siya matatalo ng laman. Amen? Kahit anong gawin ng espiritu mo makipaglaban, mananaig ang laman. Kaya mahirap, mga kapatid, na pasukin mo ang temptation. Ito sa matinding prayer ni Jesus Christ. Huwag niyong pasukin ang tukso. Bihira na nananaig ang espiritu sa laman. Praise the Lord, everybody. Kaya ilang beses ko na bilang tatay nyo na nag-a-advise, ulitin ko ngayon. Kung hindi ka pa asawang-asawa, huwag kang mag-girlfriend. At huwag kang mag-boyfriend. Dahil mahuhulog ka lang. Ilang beses ko na winarning sa church. Anong pinagmadali nyo? Dahil mahal naman kayo ng Panginoon. Hindi kayo bibigyan ng hindi maganda. Hindi kayo bibigyan ng hindi maayos. Kaya lang, ito araw-araw ang pinapasok nyo. Ang iba sa inyo, pumasok na. Na hanggang ngayon, nahirapan kayong lumabas. Amen? Hirap na hirap kayong lumabas. May struggle kayo sa buhay. Na yung struggle na ito pag lumala, gusto niyo mag-give up. Itong warning ni Jesus Christ, huwag niyong pasukin ang temptation. Dahil alam niya, mahirapan kayong lumabas dyan. Kaya nga sa prayer na tinuro niya, lead us not into temptation. Minsan, gustong-gusto na natin na nakapasok tayo sa temptation. Babait ng pansamantala o panandalian at lulupit ng lubos-lubusan. Praise the Lord, everybody. I hate temptation. This is the reason na ang parents natin nahulog. Temptation.
Sa Genesis, temptation. Bago iwanan ng Panginoon ang mundo, sinabi niya, enter not into temptation. Kaya kung ano ngayon sa feeling nyo, na laging nagdadrive sa inyo sa kasalanan, umalis kayo dyan. Huwag nyo mahalin yan. Dahil mahirapan ka lang ng Panginoon. Wala ka nang gagawin yung sarili mo. Pwede ba minsan lumapit kayo sa Diyos na mag-enjoy kayo? Being a child of God, hindi lumapit kayo dahil forgiveness na naman. Gusto natin ma-witnessan na talon talaga ng totoong saya. Dahil mga anak tayo ng Panginoon, sumusunod tayo sa Kanya. Minsan sa mensahe ng Diyos, pag natamaan ka ng matindi-tindi, na talagang kinakausap ka ng Diyos, kahit mahirap sa'yo, kahit masakit sa'yo, gawin mo, di ba? Kailangan mo magdesisyon. Kasi yun ang pangungusap ng Diyos sa'yo eh. Kailangan mo talaga mag-decide. Dahil alam mo, mahal mo ang kaluluwa mo. Pag mananatili ka dyan, alam mo, lagi ka na lang mahuhulog. Kaya wag ko kayo magiging lupaypay, magiging mahina. Kung lumayo kayo sa temptasyon, dapat magsaya kayo. Huwag niyong i-carry na burden yan. Huwag niyong i-carry na parang mahirap. Dahil ina-arrange ka ng Diyos, tinamahama ka ng Panginoon. Saints, why are you wasting so much time in struggle? Pwede mo gawin ang humbleness, right? Pwede mo gawin ang prayer. Pwede mo gawin ang paghanap sa mukha ng Diyos. Pero kaya mo bang gawin ang talikuran ng mga masasama na gawain? Pag kulang ng isa, hindi mangyayaring revival. Wala na pinakamasayang tao na naglilingkod sa Diyos. Kahit mahirap siya, alam niya, wala siyang tinatagong kasalanan sa Panginoon. Your success will depend on your decision. Wala na tayong inihintay pa na sign. Ang inihintay natin, i-arrange natin mga sarili. Na kahit anuman oras pagdating ng Panginoon, we are worthy. Oh God, revive us or we will die. I-revive mo kami ngayong Panginoon. Kung hindi, mamamatay kami spiritually. Alam mong puso mo, alam mong sarili mo, alam mo kung kinakausap ka ng Diyos o hindi ngayon. Revive us or we will die. Sabi ni Rachel, nung nakita niya ng anak, ulit si Jacob sa kanyang kapatid. Sabi niya kay Jacob, pumunta siya, give me child, or else I die. Sabi niya, Panginoon, child means fruits. Pag hindi tayo magbunga sa Diyos, mamamatay tayo. Ang iba sa atin, matagal na sa church. Hindi pa rin nanganganak. Matagal na ng panahon, wala pa rin bunga. Hindi pa rin nag-uwori sa kanyang sarili. Okay ka na ba? Na ganyan ka na lang? Sluggard, slothful. Okay ka na, kontento ka na makakarinig. Paglabas mo, balik sa dati. Hindi na nag-improve spiritually. Nagpapatuloy pa rin sa ginagawa. Walang ambag sa ministry. Hindi pa rin gumagawa ng paraan na makaalis ka dyan. Gawa ka paraan. Then wala makakatulong sa iyong sarili mo lang. I can give you message, but you have to apply.
Be revived or die. Nandito na tayo ngayon sa panahon, mga kapatid, that even the government cannot save us. That even our company cannot save us. No politics can save us. Or even your wealth cannot save you. Sabi ng Panginoon, God will not always act until a nation will repent. Hindi pwede mag-move ang Diyos sa iyo hanggang hindi niya makikitaan na totoo ang repentance mo. Likewise, yung action ng Diyos, it depends on our truthfulness, on our repentance. Sabi ni Hosea, sabi ng Panginoon, pinarating niya sa pamagitan ng bibig ni Hosea, I will return again to my place until they acknowledge their guilt and seek my face. And in their distress, they will seek me early. What place na tinutukoy ng Panginoon? A holy place. Sabi ng Diyos, babalik lang ako sa lugar ko hanggang kung hindi niya i-acknowledge ang kanyang kasalanan, hindi niya ako hanapin, hindi ako babalik dyan. Ngayong araw na ito, mga Panginoon, are you willing to acknowledge your guilt? Now it's time to decide whether we will be revived or die. Minsan, itong katotohanan, isang buwan lang, nagpapalit ka ng profile picture eh. Tama ba? Bilis natin magpalit ng mga profile natin sa Facebook. Bakit ka nagpapalit? Anong reason? Brother Franklin, ba't ka nagpapalit? Kunyari, what could be the reason? Ano pa, Brother Romeo? Ano pa, Brother Paul? Di ba? Pagpili mo, luma na. Obsolete na, palitan ko. Pag may accomplishment ako, palitan ko. Para mag-aayos, palitan ko. Pero bakit sa spiritual, di na tayo nagpapapalit? Ang bilis natin magpalit sa FB. Di ba panahon magpalit naman tayo ng profile ngayon sa mata ng Diyos? Let us all stand today. Palitan natin. Di ba? Maaari, obsolete na ang dati natin nagiging profile. Hindi maging maayos. Naglagay tayo, unleash the power, new profile. Nakalagay doon, in my hands, di ba? I-unleash ng Diyos yung power sa mga kamay natin. Ang dami sa atin naglagay doon Manindigan nyo. Na kayo talaga at ang mga kamay nyo gamitin ng Diyos to unleash the power. Sabi ng Psalms 85 verse 6, revive us again. Hallelujah. Oh God, that I may know your will. Praise the Lord. Give me a fresh start. Hallelujah. Fresh start. Then all your people will taste your joy and gladness. Ang totoo, mga kapatid, gusto niyo ba matikman kung anong totoong joy? Gladness! Revive us again, O Lord. Hallelujah. One time, nagalit ang Diyos kay Moses at sa mga Israelites. Nagalit ang Panginoon. Sabi niya, hindi ko kayo sasamahan. Ang titigas ng mga ulo niyo. Mga hard-headed kayo, stiff-necked people. I will not go with you. Oh, nakiusap ang leader na si Moses, Panginoon. Bawiin mong iyong sinabi.
Sumama ka sa amin. Pag hindi mo kami samahan, hindi kami alis. Then walang mangyayari. Saints, napakahalaga ng presensya ng Diyos.